Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Eto ha, alam ko naman na huli ako sa balita sapagkat pinanood ko muna talaga ang ito ay regarding sa pagharap ni Senator Ping Lacson at si Senator Basura Marcotae, no? Yeah. So pinanood ko simula privilege speech, pinanood ko ang replay. Simula privilege speech ni Senator Ping hanggang sa pagdedebate na nga sa floor nung dalawa, no? So, ako'y natatawa dahil sunog na sunog si Marcotae. Basura talaga ang putik na yan, no? So, eto pa ang nakakatuwa guys, ineko. Ito yung pinaka-portion na natawa talaga ako ng ineko ni Senator Ping sa kanyang privilege speech na talagang si Marcotae ay lower rank lawyer. No? Sa kanilang institusyon as per syempre former Supreme Court Justice Carpio, no? So, dati hindi ginagawa ni Senator Ping yun, pero mabuti naman. So, sunog na sunog at syempre, sakit na sakit si Marcobeta. Ngayon, pagdating na sa floor, pagdating na sa debate, syempre, sa nabanggit ni Senator Ping na eto nga, nag-lawyering itong si Marcotae sa mga diskaya at talagang bitter. At sa privileges, at sa interpellation ni Marcobeta, imbis na siya makapuntos kay Lacson, lalo pa siyang lalo pang na-diminish yung kanyang wala na nga siyang integrity, lalo pang naubos. No, na-diminish lalo yung kanyang karangalan. Teka, may karangalan pa ba to? So, kitang-kita rin ng mga kabubuhan at katangahan itong si Marcobeta na magpahanggang ngayon itinatanggi pa, no? Hanggang ngayon tinatanggi pa na talagang hindi raw siya nag-lawyering sa mga diskaya. What the heck, very obvious naman. Kaya nga low rank siya low ranking lawyer, di ba? Lower rank lawyer, no? So, kita mo naman pati makipag-argumento sa lasalabat. Tapos gusto niyang dali ng usapin sa sa West Philippine Sea, sa knowledge niya about sa West Philippine Sea. What the heck? Ang nakakatawa pa nito, dinamay pa si Secretary Erwin Tulfo. Kunwari may confirmation na yung gagawin sa March 12 na hearing. Aba nang i-confirm ni Senator Ping, ang sagot ni Erwin Tulfo walang confirmation ng DFA, hindi sila pumayag. Puro kwento pa rin at puro istorya pa rin itong si Marcotae. At sunog na sunog at hindi niya talaga kayang i-depensa. Paano niya i-depensa na ang kanyang asawa ay talaga namang naging direktor? Di ba naging direktor naman ng insurance company ng Stronghold na siyang insurance company ng na nag-handle sa diskaya, di ba? So, hindi niya kayang itanggi yun. So, kaya ito si Marcobeta, mga kabubo, hayag na hayag. Hindi niya kayang itanggi ang mga, itong si Gutesa, na nawala na talaga naman, totoo naman na si Gutesa ay kanyang surprise witness. At hindi dumaan sa vetting, hindi dumaan sa proseso, basta't ipresenta niya. Kasi nga, siga-siga, akala mo kung sino. Tapos ngayon nagyabang, sabi niya kung siya pa daw ang Blue Ribbon Committee, ang Interparliamentary Courtesy ay tatanggalin niya at hindi niya susundin. Talaga ba? Kaya pala nung congressman siya yun ang pinangalandakan niya nung iniimbestiga nun sila Sayad. Di ba? Tapos nung inimbitahan, natatanda ko nung iniimbita gusto nilang imbitahan nila Congressman Abante tsaka nila Paduano itong si Bato. Siya pa ang nagtatanggol kay Bato na hindi pwede dahil sa Interparliamentary Courtesy. O, di ba? Kaya nga hindi pumunta si Bato noon
Pag hindi ako nagkakamali, Quadcom rin yata yun. So itong si Marco Beta ay napag-ahalata na walang isang salita at napag-ahalata na nahuhuli sa bunganga. Si Marco Beta ay isang certified na duwag, certified na bobo, at ang mga argumento pang grade 1. Tinaguri ang abogado pero sa debate, kitang-kita mo inililihis ang argumento. Tapos naglakas ng loob, inimbitahan daw niya si Professor Batumbakal at si Carpio sa sa Senate hearing about dito sa foreign relations. Teka lang. Ang puntahan mo yung debate nyo na hanggang ngayon hindi ka na pumayag. Nangayaw ka na. Di ba huwag kang tatanga-tanga. So, sa madaling salita, itong si Marco Beta guys ay sunog na sunog. Labas ang kabobohan, labas ang katangahan. Ewan ko lang talagang kung may mabubudol pa ito sa susunod pag ito yung tumakbo uli ng nagre-election ito, Siyempre tatakbo uli yan. Talagang bibirahin kita, Marco Beta. Ipapaalala ko sa taong bayan ang mga kalokohan mo at kagaguhan mo. Kung iboboto ka ng INC, wala naman ako magagawa ron dahil talaga naman yung mga INC, bagamat hindi lahat dahil may mga kakilala ako na sumusuway na, pero ang marami sa inyo ay walang kalayaan. Bilanggo. Preso ng doktrina ninyo at walang kalayaan. Kalayaang mamili ng sariling iboboto. At ang iboboto kung anong ilapag ng nasa taas ng pamunuan, yun ang iboboto pero ewan ko lang, pero may mga kilala ko na sumusuway na diyan. At natatauhan na, pero syempre, iglesia pa rin sila, INC pa rin sila, pero natatauhan na pagdating sa voting at yun naman ang dapat. Huwag ninyong sayangin ang inyong karapatan. Yan lang ang kapangyarihan at karapatan na talagang masasabing sa inyo, ninanakaw pa ng inyong reliyon na iglesia. Diyos ko po, Rudy. So, yun. Kaya kudos dun sa mga sumusuway na INC. At least, pinaglalaban ninyo ang inyong karapatan, pero itong si Marco Beta, kahihiyan na ito sa INC. Magising na kayo, INC. Tapos sa programa ninyo sa 25, parang tanga lang ito. Pakabobo lang, Ewan ko ba kung paano ko pa ma-describe. Hindi ko na alam kung ano pang description ang pwede kong gawin, para ipaliwanag sa inyo kung gaano kabobo to si Marco Beta, Wala na, sagad na. What the heck? Sagad na. So dito lalo siyang nasunog as in sunog na sunog. Okay? So yun lang, kudos kay Senator Ping. Galing mo. Kudos sa'yo. So yun lang, sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!